kini ang mag-consider sa tanang mga aplikante dito yung pagka-governor, vice governor of ARM, legislative assemblyman. And then gikan dito i-shortlist daw to nila. Then from the shortlist mao na ang i-submit nila sa presidente by September 20. Now it's up to the president karon based on the shortlist kung kinsa tong iyang appoint. But the screening committee will determine based on ang ilang educational background, based on kung naa ba sila plano na mudagan sa maabot na ARM election, based on unsa ilahang qualifications based on sa ilahang career, or sincerity, ang integrity, honesty. So mao ni ang mga guidelines na ginasunod sa mga screening committee. And then after that, appoint ang presidente kung kinsa. Karon pa lang, Congressman Carlo, daghan na ang nanggawas nga mga issue no diha sa DILG. Kalambigit ni ining listahan nila sa ilang mga nominado pagka OIC diha sa kona ARM pagka gobernador. Di pa lang dugay gipanghimakak sa MILF nga dunay pagtugot gikan kanila ang paglambigit sa mga pangalan sa pipila nila ka mga membro diha sa maong listahan. Sama pananglitan nila ni Alim Abdulaziz Mimbantas, ang Vice Chairman sa MILF Central Committee for Military Affairs, o si Gadzali Jafar, Vice Chairman usab sa MILF for Political Affairs, si Dato Michael Mastura, ang senior member sa Peace Panel, o si Abdullah Kamlian, membro usab sa Peace Panel. Unsay imong ikasulti kalabot ni Congressman Carlos? Sa akong pagkibalo, the reason why wala sila or ilang gi-reject kini is tungod kay dili daw sila gusto di daw nila gustong i-recognize ang ARMM. So kay para kanila lagi daw it's sub-state ang ilang gusto. Okay. So kung musugot sila na manominate sila o kung pananglitan sila pa ang ma-appoint ni President Pinoy as kini nga mga OIC, murag ma-stop sila sa ilahang krusada or sa ilahang gustong mahitabo na magkaroon og separate sub-state ang MILF, ang Bangsamoro people. So that's why ilang gi-reject kini murag ilang gi-deny na they are interested in the position is because murag matali ang ilang mga kamot. Kung isugot sila ato or magpa-appoint po sila, muagi sila sa proseso, ilang gina-recognize daw kuno ang ARMM. Or satisfied sila sa maong autonomous region na political, as a political body. Now, ang gusto nila, dili sila gusto ARMM, dili sila gusto autonomous region, ang gusto nila is sub-state. So that's the reason why, base sa balita, that's the reason why ilang gi-reject na they are vying for the position. Okay. Ang Congressman Carlos, sir, isgutan po nato kining pipila ka mga nakasalang mga isgutanan diya sa Kongreso. Kundi usas mga nakapabisi kanimo. Among nasayran nga usas mga balaodnon nga imong ginatutukan karon mao ang proposed Philippine Maritime Law. Palihog pasabta kami unsa kining Philippine Maritime Law. Kining Philippine Maritime Law, it's actually a codification sa tanang mga balaod regarding kining mga barko, mga ships, mga seafarers, kining insurance, maritime liens, maritime jurisdiction, admiralty jurisdiction, kining mga shipwreck, salvage, etc. etc. Daghan ta mga balaod. In fact, naapod tayong mga balaod that conforms with kining mga international standards, mga international agreements, international covenants nato, etc. etc. So, daghan kahit ang mga balaod na nakita sa mga kongresista, kinihanlan, ibutang nato sa usa ka code. I-codify nato. Sa usa ka, murag tawag natong Biblia para sa maritime law. Para di ta maglibog, kung na mahitabo, kabalota kung asa tangan libro mo tanaw. Unsang balaod atong tanawon, usa lang ka balaod. O kining balaod mao kini ang murag codification sa tanang mga balaod regarding
ships, seafarers, kining accidents, kining investigation, etc., etc. Usa lamang ka code ang atong tanawon, murag Civil Code of the Philippines or Criminal Code, Revised Penal Code, usa ka code lamang, insurance code, etc. So you codify and put all of the laws together kay para usa lamang ka code ang atong tanawon kung naatay mga pangutana or naatay mga balaod na gustong tanawon regarding dinhi sa maritime law. Now, it was a bill that was principally authored by Congressman Teddy Bronner Bagilat. In fact, last Congress, si Senator Biazon diha sa Senado, siya po ang nag-propose ni ini dito sa last Congress, 14th Congress, pero wala siya makapasa. So, this Congress, sa 15th Congress, diha sa House of Representatives nagsugod kini. So, yan ang ating I'm a member of the Committee on Transportation and also usapod ko sa mga co-authors niya. Congressman Carlo, kung musulti ka o mag-preside sa technical working group, kung sa'y imong ginahimo yan na Congressman Carlo? Susama nining sa Philippine Maritime Code, no? Kita ang gisugo ta na mahimong head niya ng technical working group. So, mura pud na og ikaw ang chairman sa committee. But this time, in this committee, ang imong ang ginacharan nimo is kining technical working group na nagatutok sa usa ka balaod. Usama nini akong chairman, ang gihimong chairman para sa technical working group on the proposed Philippine Maritime Law. So kita ang naga-preside diha, niya mag-invite ta og kining mga resource persons gikan sa mga shipbuilders, gikan sa nagahatag og insurance sa mga ships, kining mga seafarers, naapod ang Philippine Coast Guard, na ang ubang mga ahensya sa gobyerno, ang DOTC, etc. Tapos, dito na mo hisgutan, line for line, chapter for chapter, among pangutana o mauni ang nakabutang sa among proposed law, Section 1. Chapter 1, Section 1, mauni. Uyon ba mo? Section 2, mauni. Uyon ba mo? Unsa yung mga reaction ninyo na mo yung mga gustong i-amendahan dire sa among proposed bill. So, discussion. Ikaw nag-preside. Kay tigdok-dok diha kung Siguro na po kay Vice Chairman nga mga kauban nimong congressman. Yeah, ang mga kongresista na po diha. Sila po na po. So, kita lang ang tig-preside diha. Presiding officer. Presiding officer. Kaubangsal, kung doon ay mga excuse me, kung doon ay mga panaglalis dito, dili siya ko yun, siya mo dok-dok nga kuha na ba? Siya mo'y hari sa maong komitiba. Ako nagasultikin sa i-recognize, sa ang istorya, sa pasagahan nato kini, niya, ikaw na po niya. So kita yung nag-share din. Para hanay ang dagat. So sa propose sa Philippine Maritime Law, nga imo karong ginatrabaho, unsa man ang mga benepisyo nga makuha sa Pinoy nga mga marino o mga pasahero sa barko sa mga balaod, pananglitan o maaprubahan na kini Congressman Carlo? Daghan man gud kaayo mga nahitabo dinhi sa atong nasod na kini mga disgrasya. Yes. Solar One, Princess of the Sea. So daghan ka ng mga nahitabo nga hinana, dili nato gusto. Kunya ang kanunay naton nilang ginasulti is kasalanan sa kumpanya or kasalanan sa kapitan or kasalanan sa ayani na human error, etc. etc. So, pinaagi aning atong Philippine Maritime Code, aside from gina-codify nato ang tanang mga balaod, gina-upgrade po nato. So, nakabutang diha, unsa ba ang gikinihanan para maka-register ang usa ka barko, usa ka ship. Unya, unsaon ang pag-classify nato na seaworthy ang ship na yan. Then, ikaduha, unsaon ang pag-classify or pagdawat nato sa mga marino, seafarers, unsay mga kwalifikasyon ang gikinihanan, unsay mga examination ang gikinihanan. Naamantay ingon ana, although gusto lang nato i-upgrade kana. And we have to make sure na ang ato mga marino qualified gyud. Ang ato mga barko okay pod. Seaworthy pod. Unya dapat na insurance kay para kung naay mahitabo, at least insured ang kung naay mga biktima, babayaran ang mga biktima. Then naay mga claims, di ba? Asa nato iagi kini. So, naapod tay provision para diha. Kung naay wreckage, ay pag-salvage sa usa ka barko, kinsa ang dapat
dapat na jurisdiction diha unsay trabaho sa Philippine Coast Guard. And then of course kung naay mga claims na investigation, kinsa ang magtutok sa investigation, kinsay managot, etc. etc. So all of these were putting into one code para klaro and para kini nga mga aksidente, kini mga sea mishaps na ginatawag, dili na siya mahitabo, maiwasan nato, malikayan nato, and ang atong tanang mga marino dapat qualified po. Kalambigit gihapon sa Philippine Maritime Law nga gusto nimo mamahimong balaod, Congressman Carlos, sir. Doon na ba kiniigong suporta gikan sa Senado o kaha sa Malacañang aron hingpit na nga mahimong balaod kining House Bill 3112, sir? Sa una, tong miaging Congress dito sa Senado ang nag-file sa similar bill. Sa maaning bill sa Senado was si Senator Biason. Yes. Pero karon kay si Senator Biason naa naman diri sa House of Representatives, murag sa Senado wala pa ko'y nakitang Senate version. Although naay ubang mga senators na nag-file og bill that deals with kining mga maritime law or pag-improve sa maritime law, pero dili specifically kining Philippine Maritime Code. So nagapangita pa mi og kinsa ang pwedeng mo himo og inanang klaseng version dito sa Senate. So basta kami sa House, whatever happens, amo nang isulong lamang namo kini. Anyway, pag natapos na ni sa third reading, dito nami mangita og kining similar or counterpart bill sa Senado. Pwede man po i-adapt sa Senado ang among bill, di ba? So kung sa may mga provisions sa among bill, i-adapt lang na sa Senate or maghimo sila mga different amendments and then mag-bicameral kita. In other words, dili man nagkinihanlan na ay counterpart ang Senate. The House can do it, and then after mapass, then that's when we look for a counterpart sa Senate. Regarding sa Malacañang, although it is not part of the ginatawag na priority legislative measures sa atong Pangulo, I'm sure that when it passes third reading sa House and sa Senate, makita mo po sa atong presidente kung sa ka-importante kining mga palaod. Pero diha sa House, sa akong nahibawan, it has the full support of the Speaker. In fact, gusto po sa Speaker na mapaspasan na kining mga balaod kay para mapasar dayon namo kini before matapos ang 15th Congress. Okay. Nakbitan po nato ga hisgot ang imong mga proyekto, Congressman, diri sa unang distrito. Dili gyud ikalilong grabe na gyud ang imuhang gibubo nga mga proyekto, no? Agikan pa kang Speaker o gani karon sa imuha na. Congressman Carlo, migawa sa mga mantalaan nga dunay 20 ka mga tulunghaan nga mag-benepisyo o nakabenepisyo sa Oplan Kalambuan School Building Program. Pila ba ang gikan sa imong congressional fund ang nabahin sa maong eskwelahan, Congressman Carlos? Mao ni yung kalamian ni Toy, no? Kay dili man gikinihanlan na kuhaon nato sa atong PDAF nga pondo kini mga proyekto kay naa may pamaagi na mangulit lang ta dito sa Department of Education aron mo gawas sila og budget para sa atong mga eskwelahan dinhi sa atong distrito. So mao kining atong gibuhat pinaagi sa atong inisyatibo, pinaagi sa atong pagkistorya sa Department of Education kay nga Secretary Brother Luistro, nakakuha kita og mga pondo og dugang pondo para sa atong mga school buildings dinhi sa atong distrito. So gikan dito sa budget sa national, gi-ensure yun nato na matagaan yun ta din sa atong distrito mga dugang mga school building. Okay, laktod nga pagka-istorya, Congressman, dili lang day nagikan yun sa imuhang FIDAF nga budget, kundi nangunay yung ganito pamaray para nga maka-adugang po o hatag o kayo. Mao ni siya ang power sa, or mao ni ang pamaagi sa congressman, labi na kung budget ang atong ginaisgutan. Okay. So kung na yung mga national budget proposals, gina-ensure yun nato na pag-propose pa lamang sa national budget, siguraduho na namo na dito sa national budget naka-identify na kung unsa ang mga magbenepisyo na mga eskwelahan. Napasabot lang ning kinahanglan ang kakugi po sa congressman. Oo, kay siyempre kung medyo dili po kakugi, ihatag na sa laing distrito, di ba? Kung dili ka nag-initiate dito or wala ka nagakulit dito, or wala ka mag-follow up or wala ka man lamang magsulti na mao ni ang akong gikinihanlan para sa among distrito,
dili siya pansinon or dili siya tagaan og pagtagad sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Base sa report, Congressman Carlo, nga nahuman ng 5 sa maong school buildings, pabor hinganli unsa kining 5 ka mga eskwelahan kaduna na bagong building sa Congressman Carlo. Ang natapos na is kining Katalunan Pequeño High School, ang Balyok Elementary School, ang Magallanes Elementary School, ang Katalunan Grande High School, ug ang Kapitan Tomas Monteverde Elementary School. Base gyapon sa mga balita, Congressman Carlo, amo nabasa nga unom pa kalaing mga eskwelahan ang masaligon nga matukuran pud og bag-ong buildings pwede pa namo masayran unsang kining unom ka mga eskwelahan nga matagan og bagong school buildings. Sa ongoing na ang Magallanes Elementary School, ang Bukana Elementary School, ang Kabakan Elementary School, Don Manuel Gutierrez Elementary School, ang Katalunan Pequeño High School ug ang Don Enrique Bustamante High School. Tanan-tanan ang budgetan dako-dako gani. Depende man ga kung pila ang building, pila ka classrooms building. Sa 5 nga natukod na og unom nga gisugdan na sa pagtukod, doon na pa'y siyam ka mga eskwelahan ang natudlo nga makabenepisyo nga matukuran og bagong building gikan sa Nograles Oplan Kaalam School Building Program. Unsa-unsa kining siyam ka mga eskwelahan nga makabenepisyo? Gi-identify na ingon sa Department of Education, basta makuha na daw nila ang saro gikan sa Department of Budget and Management, ilan daw papaspasan kini. Okay. So, hopefully, pag na-approve na ang budget, igawas na sa DBM ang saro. So, ang to be implemented na mga school buildings, mao ang Daniel R. Aguinaldo National High School, napod sa Santa Ana National High School, sa Davao City High School, ang Bukana Elementary School, Kabakan Elementary School, ang Tomas Monteverde Elementary School, ang GSIS Elementary School, ug Gumatina Central Elementary School. Niya natay proposal for the repair sa SPED Bangkal. Okay. Dugang sa mga school buildings, Congressman Carlo, amo sab na sayran nga mitukod pudaw kuno ka og mga bag-ong kasilyas o hugasanan o kamot diya sa mga eskwelahan. Nganong man, wala pa ba di ay susamang pasilidad ang mga pampublikong eskwelahan? Nganong napili nimo nga didto kini itukod sa mga kung nagka-eskwela mo sa pampublikong tulungaan, mapansin man gid nimo na kulang ang mga CR. Yes. So, importante ang CR, siyempre, kay alangan asa man mag-CR ang bata kung walay CR, di ba? So, na ay 14 ka mga schools na makabenepisyo sa comfort room and washing facilities. Okay. Pinaagi pod sa DepEd School Building Program. Natinga ang mga katawhan o kami mismo, Congressman Carlo Nograles, nganong ingon niya na kadako ang imong gikan sa imong congressional fund aron nga matukuran og mga bagong buildings, kining mga pampubliko eskwelahan. Nakita ba nimo nga kinahanglan tubagon dayon ang panginahanglan sa mga eskwelahan bisan pa og maglambigit kini og dugang kayod sa imong kaugalingon, Congressman? Ang problema man sa school buildings every year na naman tay mga madungog nga reklamo gikan sa mga ginikanan. Matagtuig man gyud, di ba? Matagtuig man gyud na. Ang reklamo dili lamang sa ginikanan kundi apil ang mga matutudlo, apil ang mga prinsipal, apil